Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa casino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Noong last week ko mga kaibigan nating nakausap, si Django Bustamante at laban ho kay The Volcano Alcano. At kung hindi ako nagkakamali, nagwagi ho doon si Django Bustamante. Race to 25 ho yun At kaugnay ho dito sa ating tinatalakay, ating kausapin naman mga kaibigan at bukas sila maglalaban race to 25. Ito hong si Jeffrey De Luna. Sa kabilang linya ho ng ating komunikasyon. Magandang hapon Kuyang Jeffrey De Luna. Magandang hapon din po, kaya nung Target On Air. Salamat po. Salamat po sa pagunlak po sa tawag ho natin. Tayo napapakinggan sa DZME 1530. Ngayong new normal, paano ho natin yung paglalaro ho ng billiard ngayon na meron ho tayong sinusunod ho na minimum health protocol at paano ho natin ay patutupad lalo na ho yung pagdating ho dun sa mga audience o nanonood dyan ho sa Shark? Actually po, dito po sa Shark wala pong nanonood, sa television lang po talaga lahat. Dalawa lang po kami sa table tsaka isang referee pero naka-social distancing po kami. Saka maganda po yung setup dito sa yung venue, yung Shark. So, kaya magiging maganda po rito. At nung last week aming nakausap Kuyang Jeffrey, si Django at saka si Alcan. Bali, bukas yung laban nyo, race to 25 kay Roberto Gomez. Apo, si Roberto po. Kaso po, hindi siya nakarating natakot po yata Hindi, bukas pa daw yung laban nyo, kaya bukas ka daw humanda. Dapat po talaga, dalawa kami interviewin dito. Pero hindi po siya nakarating, natakot. Ewan ko bakit ganun. Okay, tanong ng ating mga televiewer, paano ka nag-umpisa, paano ka na-engganyo dito sa bilyar na laro? Actually po, bata pa ako, nagbibilyard na ako. 8 years old ako, tapos hanggang sa na-build po ako ni Perry Mariano na sa Bagsi Promotion. Hawakan po niya. Hanggang sa may text lang dito, sabi niya, Karex, taga Manila yan, si Jeffrey De Luna, o binasagang Jeff Bata, tama ba? Opo, before po, Jeff Bata ako, tapos ngayon po, na binasagan po ako ng The Bull. Si Perry Mariano, pinalitan po niya yung nickname po kasi para daw po akong bull pagka nagbibilyard kasi po malakas ako mag-break. Talagang ibang mag-alaga si Boss Perry Mariano, kumbagay iginugroom kayo para makilala at makinabang yung mga aspirante na nangangarap din na maging kahanay ninyo. Bukod doon sa inyong kumbaga dalawa, dahil wala nga ho yung isang kalaban nyo na si Roberto Gomez na sumusunod ho doon sa mga yapak na magagaling naging retired na si Efren Bata Reyes. Sa inyong palagay, sino pang mga player yung may mga potensyal dito sa Pilipinas na kayang sumunod dun ho sa mga yapak ni Django at saka ni Efren Bata Reyes, Jeffrey De Luna? Actually po, marami pong magagaling dito sa Pilipinas, mga bata ngayon, mga new generation. Kaya medyo, kahit nga po kaming mga veteranong player na magagaling, pag nakalaban po namin yung mga batang magagaling dito, bumabalikat na po kami, hindi po namin 100% na tatalunin sila. Marami magagaling. Ito na po pala yung si Roberto Gomez. At siguro narinig ka kanina na baka akala atrasan ka. Oo, kaya ngayon na dumating na siya. Ano yung sinasabing natatakot ako? Sino?
Sabi kanina, kaya ka daw na late. Nag-aalangan ka daw na lumaban bukas. Mukhang iba ang ano. Mga bata niya, hinaharangan ako dahil natatakot to. Kuyang Roberto Gomez at Buenos Dias. At ikaw pala taga Zamboanga City. Oo. Matatapang yung mga tao dun. Kaya ako natatakot. Mali yung kwento kanina ni Jeffrey De Luna. Relax ka lang, huwag kang manginig. Boss, Jeffrey, 2007 World 9-Ball Champion. Pakikwento mo nga, boss. Ay, yun doon ako natakot. Hindi. Ayun. Minalas. Yun, yung lamang ako nung 15, 12 yun. Hindi ko makalimutan yung 9 sinablay ko sa... sinablay pala, hindi pala sinablay. Magkaiba yun. Ayaw niya magsabi ng katotohanan. Nervous po talaga yan. Kuyang Robert at Jeffrey, bali, bukas yung paghaharap nyo na race to 25 at kamusta naman ang inyong preparasyon? Aba, Palagi ako ready. Palagi akong ready sa laban. Palagi ako ready. Hindi ko alam tong kasama ko, Kare. Ako po, susubukan kong bugbugin to bukas. Kasi po nakahati talaga ako. Pinagandaan ko po to para paiyakin bukas. Dapat, boss, may glove ka kung bubugbugin mo yan. Okay. Opo, may gloves naman po ako. Tsaka ikaso po, may face shield to. Kaya medyo mahirap tamaan eh. Pero kakayanin ko po talunin siya bukas. Sa inyong dalawa, ano ho yung pinaka-memorable ho nyo naging yung laban? Kung maging hindi nyo makakalimutan na Roberto at Kuyang Jeffrey. Ikaw muna, Kuyang Robert. Mas marami ako dito. Memorable. Yung bago lang, yung 2018 sa Amet. Yung Bigfoot Challenge. Bigfoot sa Derby City. At least, meron na akong mukha doon. Napakalaki. Forever na yun. Brad. Magkakaroon ka rin doon. Ako po, ang memorable ko po na hindi niya makakalimutan, yung laban po namin bago kami umuwi ng Amerika. Nasa hot seat po siya. Ako po nagkakaroon nung double event na 9-ball at 10-ball. Siya po nakalaban. Pinupog ko po siya. 9-1, 7-1, 7-0 ba yun? Hindi ko po maalala. Basta pero... Ano po yata, 7-1 tsaka 9-1. Yun po ang memorable niya. Bago po kami umuwi. Huwag kami baka malaman ni Roberto Gomez sa tinalo mo siya. Kasi puro naman ako champion. Bago nun, champion ako sa 1 packet, tapos champion ako sa 9-ball. So, pagbigyan ko naman, kaibigan ko at least, di ba? Kaibigan ko. So, sabi ko, ikaw naman, pagod na ako kaka-champion. Mabigat na yung trophy binubuhat ko palagi. Etong Shark 9-ball, sa tingin niyo, ito ba yung magiging instrumento para naman bumalik yung sigla ng ating mga Pilipino sa larangan ng bilyar? Itong Shark na ginagawa ng mag-amang Mariano? Kare, napakalaking tulong nito sa waratahan ni Boss Perry Mariano at saka ni Adri. Talagang ito, babalik uli yung billiard world. Babalik uli sa sentro yung ano. So talagang napakalaking tulong nito para ipakita sa buong mundo na Pilipinas napakarami pa ring magagaling at na-dominate pa rin yung pagbibilang. Tama. Bali sa inyong dalawa, ano yung pinakamalaking papremyo na inyong napanalunan nung naglaro kayo mga previous at wala naman hong babalato eh? Sa aming dalawa po? Kahit 1/4 po hindi umabot po sa akin. Talagang napakarami ko na po. Hindi ko na mabilang, baka tatagal tayo dito kung ibilangin. Pwede mo balatuhan si Jeffrey De Luna. Ano po? Kare. Pwede kang bumalato at lamang daw siya sa panalo eh. Pero mabalato po ako minsan, kaya minsan, pag lumaban po siya sa akin, sigurado balato na po aabutin niya sa akin kasi talo siya sigurado. At ano ho yung inilalatag na tournament ng Bagsi Promotion next year, Kuya Jeffrey? Meron pong mga parating na competition na darating dito sa Shark 9-ball showdown. Next year po,
naka-schedule na po, kaso 16 players, mga professional at saka mga Taiwanese players coming dito sa Pilipinas. Kaya 16 players, puro magagaling lang, pinili yun. Pero ako yung number 1 doon, no, sa listahan. So pinili lahat yun, 16 players, at ako ang number 1 doon. Si Kuyang Jeffrey, baka naman una rin siya. Wala po ako, nasa Amerika po ako papunta po ako ng Amerika ng January 10 kasi may event po, kalaban ko si Pedro Gors. Ano po, exhibition with the money game, $100,000 in the middle. Doon ho sa kabubukas lang ng himpilan sa radyo, aming kausap po si Roberto Gomez at si Jeffrey De Luna sa DCME. May mga nagtataka, sabi nila, Karex, interesado ho kami pagka sports ang pag-uusapan. Bali kayo, paano nyo iniingganyo yung mga bago na, sabi nga sa eskwelahan kaya to lagi nagkakating classes lagi laman ng bilyaran Kayo, paano nyo sila sineshare ho sa kanila na yung narating nyo ho ngayon sa mga nanonood sa atin? So sa mga magulang dyan, support po natin yung mga anak natin. Kung mahilig sila magbilyar, napakaganda po, pero wag po kalimutan yung pag-aaral. So iset aside yung pagbibilyar ng pag-aaral. Pero kaya dati, yung mga magulang ko galit pag naglalaro ako, pero ngayon iba sport na kung tatawagin. At saka dati pinapagalitan ako, ngayon proud na proud sa akin dahil nagbibilyar na ako. So, yung mga nagbibilyar, tuloy-tuloy lang po tayo. Talagang napakaganda po. Tsaka alam niyo na dominated talaga ng buong mundo yung Pilipinas pagdating sa pagbibilyar. Kaya lahat sinusuportahan. Marami tayong supporters dito. Pag yung mga players gustong maglaro, gaya nung Maxi Or, nila Boss Hadley, Boss Perry Mariano. So supportahan po tayo. At marami pang iba. Kuyang Jeffrey, bali, anong bansa yung malalakas ninyong nakalaban? Actually po, marami pong bansa. Number 1 po, China, Taiwan, at saka mga European po. Mga malalakas sila ngayon. Pero kasi po sa kanila, kagandahan po sa kanila, kaya marami pong nagbibuild ng mga magagaling. May mga sila lagi, may mga competition na nagbibigay na-improve po yung mga bata. Dito po sa atin, kahit paano, na-improve lang po yung mga batang magagaling dahil po sa mga pustahan. Kaya kulang po tayong event ng mga competition dito sa Pilipinas. Kaya yung minsan po pinupush ko na makatulong, magbibigay po ng mga konting sponsor para yung ibang sa mga ibang event nagkakaroon ng tournament sila. Ganun po. Tama, at parang kasing unti-unti nang nawawala yung sports na billiard. Kasi kung sa basketball ang pag-uusapan, kulang tayo sa height, tayo mga Pinoy. Sa billiard, napakaraming magagaling na hindi na-discover. Talaga po, magagaling po talaga dahil lamang na lamang tayo sa height saka sa larong billiard. Sa basketball po, wala tayong panalo. Mahahaba po yung paa nila. Tayo, matatapang lang tayo sa ring. Away lang gusto natin. At panghuli na lang, Kuyang Roberto, at bukas na yung pagharap nyo at imbitahin nyo yung ating mga televiewers sa DCME na panoorin ang inyong laban na Race to 25. Sa lahat na po ng mga viewers, manood kayo bukas. Mawi-witness nyo po paano ko gulpihin tong katabi ko. Sige, supportahan nyo po yung namin. At napakagandang action po nito. Dahil katabi ko, the bull dito, magaling na. Wala bang binigay na plus sa'yo si Jeffrey, Kuyang Robert? Wala bang binigay na partida? Hindi na to hihingi. Mahihiya naman to pag hihingi pa. Kung gusto niya, okay lang. Si Boss, Kuyang Jeffrey, si Boss Perry Mariano, kapag kasumargo yun, yung kalaban niya, pwede na mag-shopping Ito. Totoo yun. Pagka bumibreak po si Boss Perry Mariano, kahit po patayin yung TV, naririnig. Ganun po kalakas. Mensahe, Kuyang Jeffrey, sa inyong laban bukas. Salamat po, Kare. Okay, salamat Kuyang Jeffrey De Luna at Roberto Gomez. At bukas, abangan namin yung laban nyo. Okay po. Thank you.
Yan ang tinig mga kaibigan ni Kuyang Roberto Gomez. Laban ho kay Jeffrey Jepa Bata de Luna. Bukas yan, engineer. Naka-live sila dun sa Facebook page ng Shark 9 Ball. Pwede nyo panoodin ho yan, gabi-gabi yan. At kagabi nga marami nag-text sa atin. Sabi nila, Karek, sana tuloy-tuloy to. At maraming natutuwa kasi nga palibasat nasa COVID-19 ho tayo, meron ho silang napapanood, di ba? At sabi ko nga ho sa inyo, maraming magagaling na player ho ng bilyar. Diyan lang ho sa Antipolo, meron isang, kung di ako nagkakamali, yung Banares ba apelyido? Taga Barangay Dalig. Ito, basa lang muna tayo ng mga ilang text. Tama yung ginagawa, Karex, ng Bagsi Promotion para naman ho maraming mga Pilipino na matulungan, ma-discover yung kanilang husay at galing ho sa bilyar. Ha? Dito ho sa lugar ho namin, Karex, medyo patago ho kami nagpapalaro ho ng bilyar dahil nasa COVID-19. Wala ho kaming ibang pwedeng paglibangan. Kaya naman ho talaga, alam nyo, napakagandang sports ho niyan. Nung panahon ho ni Efren Bata Reyes, bagamat sabi nga ho nung mas nakakatanda, iba ho yung meron kang ipon. Kumbaga, magiging istorya na lang na history, nagdala ka ng karangalan sa bansa ho natin, iba pa rin ho yung mag-i-invest ka. Kasi darating yung araw, may papalit at papalit sa'yo. Hindi pwedeng ikaw ay mananatiling champion. Kaya ang ginagawa ng Bagsi Promotion, kaya Boss Perry Mariano, tsaka ho kay Boss Hadley Mariano, discover yung mga walang pangalan. Tulungan ho nila. Diba? Naandyan ang Quezon City Government. Ano ginagawa ni Mayor Joy Belmonte? Diba? Open ho siya. Napalakasin ang sports. Naandyan ho sila. Kung pagtulong ang pag-uusapan sa Family Belmonte, abay wala na ho kayong hahanapin. Oras sa Pilipinas sa 3:30 ng hapon. Ang oras atin sa inyo ng Pagcor. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly.